Grabe, merong 2,000 na empleyado. Sana Si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Nako, pinangalanan na. Nako, mayaman pala talaga itong hinapak na to. Ano kaya yung negosyo niya? No? Sa tingin nyo, alam nyo ba kung ano yung negosyo niya? Akala ko kasi ang negosyo niya ay pambubudulaang. Pero ito, panoorin po natin ang video na ito. Dito po, binanggit yung mga pangalan kung sino-sino yung empleyado niya na umabot pala talaga ng 2,000, 2,000. Grabe kadami. No? Kung meron kang ganyan karaming empleyado, talaga namang mayaman ka. O ito, panoorin natin. Ikaw ay nakapaglabas ng isang produkto. Pinanganak ka kahit parang chinchanso. Saludo na ako sa'yo. Ako lang yan. Gusto nila. Sulungin nila ako. Ay, dahil ka pa na magtitinda ng gulay dito. Kapag nagtitinda ng gulay, sa may putong-putong nila yung kanilang mga planggana. Pero pag sila sinisigaw nila, gulay, sitaw, kalabasa, talong, okra, sibuyas, bawang, kamatis, luya. Yon ang tunay na may negosyo. Kita mong inilalako. Ikaw naman, wala ka namang inilalako. Sasabihin mo, marami akong negosyo. Marcos Group of Company. Marami akong empleyado, 2,000. May kilala ko. Pero sa totoo lang kilala ko po ang mga pangalan ng mga empleyado ni Norman Mangusin. Memorize ko lahat ang mga empleyado niyan. Ano mga babanggitin ko? Ang unang empleyado ni Norman Mangusin, si Dong Batalan. Sunod, si Dong. Tapos si Batalan. Tapos si Dong. Yan, empleyado niya yan. Si Batalan. Si Dong pa. Si Batalan. Yan, empleyado niya yan. Tapos si Batalan. Tapos si Dong. Yan, empleyado niya lahat yan. Si Dong. Si Batalan. Si Batalan. Yan, mga empleyado niya yan. Yun naman pala. Oh, narinig nyo na. Ang daming empleyado ni Norman Mangusin. Ayon po yan kay The King. Ito si The King, isa ito sa hindi nabayaran ng trilyonaryong si Norman Mangusin na nagpakilalang Marcos. Grabe, dami palang empleyado. Dami palang pinapasahuran yan. Kaya nagbababad sa TikTok. Minsan, madaling araw hanggang umaga, hanggang tanghali. Hindi na yata kumakain. TikTok ng TikTok. Ganon ang mayaman. Empleyado niya, sino yan? Si Batalan, si Dong. Alam nyo, ito si The King. Galit din po ito kay Batalan talaga. Kasi ito pong si Batalan di umano, yung kausap din niya diyan sa mga transaction nila. Kasi talagang kinausap din niya to sa on live. Pero hindi masagot-sagot ni Batalan yung mga concern ni The King eh. Tinatanong ni The King, itong taong to, kung bakit hindi nga siya binayaran. Ay, hindi na tayo magtataka. Ang daming hindi na bayaran yan ni Norman Mangusin. Yung upa sa bahay. Diba, lumabas na yung, may ginawa tayong vlog dito nakaraan na 3 buwan, pinos ng isang source natin na nakakaalam tungkol doon, yung reklamo ba yon galing sa may-ari ng bahay, 3 buwan, hindi daw nabayaran. Grabe, trilyonaryo. Akala ko ba bahay niya yun? Pero nangupahan pala. Tapos ngayon marami palang empleyado, si Batalan, si Dong, si Batalan ako. Sige, itong mga nasa TikTok kasi ngayon, na nakababad po sa TikTok, maraming hindi nakilala pa sa kanya, itong si Norman Mangusin. Kaso itong mga bagong supporter ni Norman Mangusin ay talagang mas magaling. Mas magaling pa sila at mas kilala pa nila itong nagpakilalang Marcos kaysa doon sa nakasama na. Itong si The King, dati nang nakasama mismo, nakausap ng personal, nakasama sa mga proyekto, at yun nga lang, binodol, di umano. Ang galing talaga. Professional scammer. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang gumagawa ng ganyan. Pero, dumami na rin at dumami na ang nagsalita kung paano mambudol ang taong yan. Sa mga naiiwan pa rin dyan at naniniwala, maisip nyo na lang bandang uli, pag ubos na yung kayamanan nyo, or yung pinaghirapan nyo, tapos wala na kayong maibigay, malamang baka isa din kayo sa mumurahin at pagbantaan. Pag wala na kayong binigay, nako, kawawa ang nilalang. Habang maaga pa, mag-isip-isip na kayo. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.